nakaligtas sa mata ng netizens ang kapansin-pansing pagpayat ng singer na si Gigi Delana sa kanyang mga recent appearances at performances. Agad itong nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga fans. Naging palaisipan din kung may pinagdaraanan nga bang karamdaman ang singer. Kalaunan, inamin ni Gigi ang tunay na dahilan ng kanyang laban sa pericarditis o pamamaga sa lining ng kanyang puso. Sa kabila nito, patuloy na pinipili ni Gigi ang maging matatag at positibo sa kanyang recovery. Ngayong umaga, tutok at pakinggan ng ating bisitang eksperto kung paano makakaiwas at maging protektado laban sa pericarditis. Ngayong umaga kasama po natin ang internal medicine and cardiologist na si Doc Aimee Victoria Dalisay. Good morning, Doc Aimee. Is it Aimee? Amy? Good morning, Miss Pia. It's Amy po. Amy, I was right the first time. Kamusta po kayo? Okay naman. Thank you so much for having me. Good morning din po, mga kada. Okay, Doc, ano ba talaga tong pericarditis na to at paano po ito naiiba sa sakit sa puso? Okay. So, ang ating puso, meron niyang importanteng proteksyon. Isang sac na nagko-cover, so bumabalot ito sa paligid ng buong puso. Ang tawag dito ay pericardium. Yung pericardium, aside from protecting the heart against infection or trauma, meron siyang important function na panatilihin yung posisyon ng heart and also lubrication habang tumitibok ito. So, yun yung pericarditis. Now, kapag merong inflammation o pamamaga nung pericarditis, nung lining na iyon, nagkakaroon ng pericardium, nagkakaroon ng pericarditis. Ayun. At ano po ang nagiging epekto nito at bakit nami-misdiagnose po ang pericarditis sa heart attack? Is it Okay. similar? That's a very important question. So, yung pericarditis kasi, most commonly, ang presentation po niya is severe chest pain. Matinding pananakit ng dibdib. Which is why, minsan, iniisip ng tao na inaatake na ba ako sa puso. So, although, magkaiba yung mechanisms ng dalawa. Yung isa, namamaga yung pericardium or yung lining, and then yung isa, may nagbabarang ugat sa puso. Tama. Yes. Oo. Pero, so aside po sa pananakit ng dibdib, ano pa po yung mga nararanasan ng mga people who suffer from this? Kasi po, yung sa case po ni Gigi, talagang nahihimatay siya. How else does it present? Okay, so ang pericarditis, as I mentioned, pinaka-common na symptoms niya yung severe chest pain. Pwede rin ang pasyente magkaroon ng panghihina. Pwede rin merong presence ng lagnat o fever. Also, pwede rin siyang mahirapan huminga. In the case of pericarditis, I want to emphasize din yung characteristic ng chest pain niya. Kasi ibang-iba siya dun sa heart attack. Okay. So, isa yun sa mga tools namin ng mga doktor para kahit paano ma-differentiate yung dalawa. Okay. Sa pericarditis, mas lumalala yung sakit ng dibdib kapag nakahiga. Yes. Yes. Kapag Opo. humihinga ng malalim. Yes. Yes. Kapag humihinga ng malalim or umuubo. Ang tawag doon, pleuritic chest pain. Pag nakahiga, positional chest pain. Correct. Kaya kalimitan po yung mga nagsasuffer from this, hindi makatulog. Hindi po ba? So how long is the episode of feeling that way? Pwede siyang magtagal actually for weeks hanggat hindi ka nagpapatingin, hindi ka nagpapagamot. Pwede siyang very severe, pwede rin siyang pasulpot-sulpot. Kasi minsan may episodes na gagaan nga siya sa pakiramdam pero babalik din siya. Doc, are there people who are more susceptible to this? Ano ba ang causes muna nito? Okay. So, in terms of causes, ang pinaka-common etiology or nakita nilang trigger for having pericarditis is actually viral infection. So, it's a viral trigger. Mga 80 to 90% yan virus, okay? And then, merong ibang causes. Meron pwedeng yung sa autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, lupus. Okay, yes. pwede rin bacterial infections, pwede rin
heart injury, yung mga inaatake na sa puso, nagkaroon ng heart attack, nagkaroon ng heart surgery, pwede rin silang magkaroon ng pericarditis. Also, some chronic condition kagaya ng malignancy or cancer, pwede rin magkaroon ng pericarditis. And also, advanced kidney disease, yung may mga kidney failure. Oh, okay. So, at the onset po of these symptoms, dapat po talaga magpa-ER. Yes, definitely. Especially with the symptom of chest pain. Yung chest pain, isang sintomas na hindi natin dapat binabaliwala yan. Correct, yes. Kasi I always tell my patients na huwag tayong mag-self-diagnose. Okay? Magpatingin tayo sa doktor para malaman natin kung ano yung cause nun. Kasi it's better na magpapunta tayo for benign issue kaysa dun sa nasa bahay tayo at sa emergency na pala tayo. Kasi meron din mga ibang confusing signs for, like, some people naman may hyperacidity. Correct. They think they're having a heart attack. Tama. Or Yes. it can go the other way. Yes. They thought it was just hyperacidity, yung pala Correct. heart attack na, Tama. or pericarditis. Magandang point yan because merong tinatawag na atypical chest pain. Meaning, hindi yung klasiko na presentation ng heart attack yung pagkakaroon ng chest pain. Gaya ng sinabi mo, parang nangangasimsik mura, ina-assume GERD lang. Yung pala, atake na sa puso yun. Oo. Paano naman po yung diagnosis nito? Kasi meron po ako mga na-research na mga patients that were just sent home, they were just given painkillers. Is it easy to spot this and diagnose this, Doc? So, in terms of diagnosis, syempre, pinaka-importante pa rin yung kwento ng mismong pasyente, yung tinatawag natin na history. Yung characteristic chest pain na binanggit ko kanina, yung klase ng chest pain. And then, meron tayong tinatawag na physical exam. Pag nakinig kami, yung aming stethoscope, makikinig namin, may mga findings ng tinatawag na pericardial friction rub. So, medyo, ano yun. Pero yun kasi is fleeting. Pwedeng hindi rin makinig yun. And then, meron tayong mga workups. Very important na workup for this is yung electrocardiogram or ECG. Kasi may certain finding tayo sa ECG na characteristic na yun ang nakikita sa pericarditis na pwede nating pagkaibahin sa isang heart attack. And of course, important din yung tinatawag na echo, yung ultrasound ng heart. Yes, to the echo, to rule out any complications. Kasi actually for pericarditis, may number of complications tayong wina-watch out for. Okay. Such as, Doc? So, yung mga complications na yon, for example, pwedeng magkaroon ng cardiac tamponade. Yun yung inuna ko because yung cardiac tamponade is actually a life-threatening emergency. So, ito'y, ang sanhi nito is sobrang may nag-accumulate na fluid around the heart, which is pericardial effusion. Pag nag-accumulate yun around the heart and parang napipipi na yung heart, hindi siya makakilos na maayos, babagsak ang blood pressure ng patient. So agad-agad na dapat yung masolusyonan at makuha, madrain yung fluid. Okay. Okay. O, Doc, meron tayong mga items dito. Kindly raise the fake or fact signs kung yan po ang tamang paniwalaan natin. Ang pakiramdam po ng pagod daw ay panghihina ni Gigi ay dulot ng pericarditis. So, ang pakiramdam ng pagod at panghihina ay dulot po ng pericarditis. Is this fact or fake? So this is a fact. Okay. Because one of the symptoms of pericarditis can be panghihina, panlalata, fatigue, aside from shortness of breath and also chest pain. Yung bigla ang pagbaba daw po ng timbang ni Gigi ay may kinalaman sa pericarditis. Does that have anything to do with it? Fake. Okay. Because, sinabi kong fake because walang direktang connection ang weight loss o pagbaba ng timbang doon sa pericarditis, walang nakitang direct connection. Pero, maaaring chain of events, pwede mangyari. And also, wala tayo access sa medical records niya. Okay. And then last, ang pagkawala po ng malay ni Gigi ay may kinalaman sa pericarditis. Fact. Kasi, yung pagkawala ng malay niya,
So, isa na yung pwedeng manifestation yun ng cardiac tamponade sa isang pasyente, yung pagkawala ng malay kasi bumagsak ang BP. Also, because of the intensity of the chest pain, pwede magkaroon ng tinatawag na syncope, yung mahihimatay, sobrang sakit. Parang nag-shutdown na lang po yung Yes. katawan niya, no? Yes. In order to protect it din, di ba? Tapos kasama na doon yung syempre physical exertion, emotional stress. Yes. Oo. Kaya, Doc, meron po bang mga preventive measures for this? Like you told me earlier, it can happen to anyone, healthy, not healthy, active, not active, ganun po ba? Yes, actually, pericarditis, it can happen to anyone. So kahit bata, matanda, babae, lalaki, pwede yan. So in terms of preventive measures, wala tayong control sa exposure mo. Kasi syempre, viruses are everywhere. Pero ang control natin is yung pagbaba ng susceptibility, pag-protect sa immune system natin. Ayun. Yun yung within our control. Oo. Paki-remind nga po sila, Doc, kung paano palakasin ulit ang kanilang mga immune system, not just for pericarditis, but for a host of other viruses na pwede nating makuha. So, para alagaan yung immune system, syempre, adequate high-quality sleep, at least 7 to 9 hours a day. Exercise, movement instead of sedentary lifestyle. Tapos, kapag merong nararamdaman, kapag may binubulong sa yung puso mo, alagaan mo to. Huwag mong isasantabi. Pakinggan mo at magpa-follow up ka sa doktor mo. Correct, Doc. Thank you very much for that. And for any other concerns, paano po ba kayo makontak ng ating mga kada? So, mga kada, pwede nyo pong ma-download ang aking ebook para sa heart health sa drdalisay.com/ebook. Maraming salamat, Doc Amy. Thank you. It's a pleasure talking to you this morning. At gaya po ni Gigi, mga kada, gaano man tayo ka-busy sa buhay at trabaho, mahalaga pa rin ang pagbibigay pansin sa ating kalusugan at regular check-up. Ang puso po natin ay kayamanan, kaya alagaan po natin ito at manatiling protektado laban sa pericarditis at iba pang sakit. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.